Sa isang tahimik na gabi sa maliit na barangay ng San Isidro sa probinsya ng Batangas, ako, si Marikit, ay mahimbing na natutulog sa aking kwarto. Alam mo yun, pag nasa bahay ka, feeling mo nasa sariling mundo ka na, walang istorbo, buong kalayaan. Pero gabing iyon, bigla na lang pumasok ang anak kong si Arnel sa kwarto ko, na walang paunang abiso. Grabe, gulat na gulat ako. Arnel, anong ginagawa mo dito? Kailan ka pumasok? Tanong ko, nakaupo na sa kama, hawak ang kumot. Tumingin siya sa akin na may kakaibang tingin sa mga mata. Ma, pasensya na. Gusto ko lang naman talaga makita ano nga ba ang pakiramdam ng mga bagay na pinag-uusapan niyo ni tatay, mahina niyang sagot. Napangiti ako kahit na medyo nalilito. Arnel, anak, seryoso. Paano mo naman malalaman iyan kung hindi mo susubukan? Pero teka, baka mas maganda kung ako ang magturo, para hindi ka magkamali, biro ko, habang tinutulak siya palabas ng kwarto. Tumalikod si Arnel na may ngiting may bahid ng kahihiyan, lumalakad papunta sa sariling silid. Pero ang isip ko'y gulo, bakit ba ganun ang tingin niya sa sarili? Alam ko na may mga bagay na tinatago niya, na hindi niya pa kayang sabihin sa akin. Habang tumitila ang gabi, nagising ako, hindi makatulog, iniisip ang mga nangyari. Kinabukasan, pag-uwi ni Tatay Lando mula sa trabaho, nakita niya akong pagod at tila malungkot. Naku, Marikit, anong nangyari? Parang nadapa ka sa jeep ah. Bakit ang tagal mo natulog? Tanong niya. May mga inisip lang ako kaya antok pa rin, sagot ko. Tumingin siya ng may ngiting mapanukso, nakakainis yan ah, di ka lang talaga nagpapahinga, nagkukunwari lang. Pero tungkol kay Arnel, ano na nga ba ang balita? Nagkibit balikat ako, hindi ko kayang ikwento ang lahat. Lumipas ang mga araw, napansin ko na nagbago ang kilos ni Arnel. Madalas siyang lumalabas ng walang paalam, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, parang may tinatago. Isang araw, tinanong ko siya habang nagkape kami sa aming maliit na kusina. Anak, 21 ka na. Plano mo na ba ang buhay mo? May iniisip ka ba tungkol sa pag-aasawa? Ikinurbada niya ang labi niya. Hindi muna, magusto ko munang mag-isa, gawin ang gusto ko, sagot niya. Kinabukasan, napansin ko na parang hindi na ako makatulog ng maayos, palaging nanginginig ang katawan ko. Nang pumunta ako sa doktor, nalaman kong may mga gamot na pampatulog sa katawan ko, pero kailan ko naman ito ginamit. Pinagtanong ko si Arnel at hindi niya matanggap ang mga tanong ko. Ma, sinusubukan ko lang tulungan ka, sabi niya nang mailungkot. Kinabukasan, nawala na si Arnel. Ang bahay ay naging malamlam, puno ng takot at pangungulila. Si Tatay Lando naman ay parang naging ibang tao, madalas tahimik, na parang may tinatago. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa gitna ng unos na ito. Isang gabi, habang nakatitig ako sa bintana, may nakita akong anino sa kalye. Arnel ba yan? Tanong ko sa sarili ko. Ang puso ko ay bumilis, ang kwento namin ay hindi pa tapos. May mga sikreto pa siyang iniwan, at ako'y determinado na matuklasan ang mga ito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabalot sa akin. Ano ba talaga ang hinahanap ni Arnel? At hanggang saan ako aabot sa paghahanap sa anak kong nawawala? Kinabukasan, nagsuot ako ng aking paboritong barot saya na kulay pula, may maliliit na burdang gintong kumikislap sa tabas. Ang tela'y humahaplo sa aking balat, at ang alahas ko'y simple lang, isang manipis na gintong kwintas na minana ko pa kay Lola, at mga pulseras na kumakalansing sa bawat galaw ko. Pinili ko ang mga ito para maging lakas ko, parang baluti sa gitna ng unos. Lumabas ako ng bahay, bit-bit ang maliit kong bag na mailaman na notebook, ballpen, at ilang litrato ni Arnel. Naglakad ako papunta sa palengke ng San Isidro, doon sa maliit na tindahan ng tsaa, kung saan madalas pumunta si Arnel, kasama ang mga kaibigan niya. Alam kong doon ako magsisimula. Doon ko nakilala si John, kaibigan ni Arnel, isang binatang may t-shirt na may print ng bandang Eraserheads, suot ang faded na maong shorts, at sinelas na halos mapunit na. May ngiting mischievous pero may malambing na tingin sa mga mata niya. Ma'am, anong maitutulong ko? Tanong niya habang inaabot ko ang litrato ni Arnel. John, kilala mo ba si Arnel? Kailan mo siya huling nakita? Tanong ko, pilit na pinipigil ang kaba sa boses ko. Tumatango siya, ma'am. Huling nakita namin siya dito sa palengke, mga 3 linggo na ang nakalipas. Pero bigla na lang siyang nawala. Parang may dinadalang mabigat sa loob, hindi na siya tulad ng dati.
Alam mo ba kung saan siya madalas pumunta? O may mga bagong kaibigan ba siya? Tanong ko, habang iniisip ang mga palihim na paglabas niya. Napailing si June, hindi ko masabi, ma'am. Pero may narinig akong usap-usapan sa mga barkada namin na may pinapasok siyang delikadong lugar, parang may tinatago siya. Natawa ako ng bahagya, delikadong lugar. Hindi ba siya bata pa? Parang gusto niyang sumubok ng masyadong matapang. Anak ko, parang superhero na yan, pero minsan masyadong pabibo, biro ko para maibsan ang bigat ng aking nararamdaman. Nagpasalamat ako kay June at naglakad palabas ng palengke. Habang naglalakad sa makipot na daan, napansin ko ang mga tindahan na may mga makukulay na banderitas na nakasabit at amoy ng nilutong adobo na nagmumula sa isang karinderya. Pero sa kabila ng buhay na ito, ang puso ko'y parang may kulang, parang may aninong sumusunod sa bawat hakbang ko. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Tatay Lando na nakaupo sa sala, nakatingin sa telebisyon na nakamute. Lando, kailangan nating pag-usapan si Arnel. Hindi ko na kaya ang kawalang katiyakan, sabi ko, habang pinipilit maging kalmado. Tumingin siya sa akin, matay puno ng lungkot at takot. Marikit, alam kong mahirap ito. Pero may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kailangan natin maging matatag para sa kanya, tugon niya, pero may kakaibang kinang sa mga mata na nagpapahiwatig ng mga lihim na hindi niya sinasabi. Habang gabi na at naglalakad ako pa uwi mula sa kusina, naisip ko ang mga sinabi ni June delikadong lugar. Ano kaya ang tinutukoy niya? At bakit parang may mga taong ayaw na malaman ang tungkol kay Arnel? Napangiti ako ng bahagya, anak, kung anuman ang pinili mong landas, nandito ako, handa kitang sundan kahit saan. Ngunit sa likod ng mga salita, alam ko na ang lalim ng dilim na dapat kong harapin ay higit pa sa iniisip ko. Sa paglingon ko sa bintana, may napansin akong maliit na anino na nagliliparan sa gilid ng kamalig ng aming bahay. Sino kaya yan? Tanong ko sa sarili habang humihinga ng malalim. Ang gabi ay tila nagbabadya ng mga bagong lihim na magpapabago sa lahat. Ngunit ang tanong ay nananatili hanggang saan ako aabot para makita si Arnel. At ano ba talaga ang itinatago niya? Kinabukasan, nagsuot ako ng makulay na saya na may bulaklak na disenyo, kasabay ng puting blusa na bahagyang humahaplos sa aking balikat. Ang aking mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa ratan, na may kakaibang tunog sa bawat hakbang, parang musika ng probinsya. Sa liig ko'y nakasabit ang gintong kwintas na may maliit na pulang perlas, alaala ng aking ina, habang sa pulso ko'y kumakalansing ang mga pulseras na nagbibigay ng kakaibang sigla sa aking kilos. Bumalik ako sa palengke, sa may tambayan ng mga kabataan kung saan madalas makita si Arnel. Dito ko nakita si Aling Nena, ang tindera ng kakanin na kilala ng lahat. Siya ay may mahabang puting buhok na nakatali sa likod, nakasuot ng simpleng blusang bulak at maluwag na palda na may mga asul na guhit. Sa kanyang mga kamay ay mga tinikling na basket na puno ng puto at kutsinta. Aling Nena, kumusta? May nakita ka ba o narinig tungkol kay Arnel? Tanong ko habang hawak ang litrato ng anak ko. Ngumiti siya ng maihalong lungkot, ay anak, huli ko siyang nakita dito sa palengke, pero parang may bumabagabag sa kanyang puso. Palaging nakatingin sa malayo, parang may tinatago. Sabi niya, tita, gusto ko lang maghanap ng sarili kong daan. Napangiti ako ng bahagya, Jitse, anak ko talaga, parang artista sa teleserye. Ako'y maghahanap ng sarili kong daan, parang si Daniel Padilla na naghahanap ng forever. Tawa kami ni Aling Nena ng sabay, pero sa likod ng aming pagtawa, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Alam ko na hindi ito basta-basta. Habang naglalakad pa uwi, napadaan ako sa simbahan ng San Isidro. Dito madalas magdasal si Arnel noong bata pa siya. Nakita ko ang mga kandila na naglalaro sa hangin, at ang mga imahe ng mga santo na tila nakatingin sa akin ng may pag-unawa. Dito ko naisip na baka ang sagot sa mga tanong ko ay nasa pananampalataya. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Tatay Lando na nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa paglubog ng araw. Suot niya ang kanyang lumang barong Tagalog at may hawak na tasa ng kape. Lando, bakit parang may tinatago ka? Tanong ko, tinatanggal ang takot sa boses. Lumingon siya, tinapik ang kamay ko, marikit, minsan ang anak natin ay may mga laban na hindi natin nakikita. Kailangan natin siyang intindihin, hindi husgahan agad. Napailing ako, pero paano kung siya ay naliligaw? Paano kung may masamang nangyayari?
Ngumiti siya ng maihalong pangunawa, anak, may mga bagay na kailangang harapin ng mag-isa. Pero hindi ibig sabihin ay iiwanan natin siya. Habang nagpapahinga ako sa loob ng bahay, may natanggap akong text mula sa isang hindi kilalang numero. Ang hinahanap mo ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Napatingin ako sa screen, ang puso ko'y tumibok ng malakas. Sino ang nagsabi nito? At paano nila nalaman ang tungkol sa aming pamilya? Natigilan ako ng bigla, parang may malamig na hangin na dumampi sa aking leg. Parang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Nagpasya akong hindi magpapadala sa takot. Arnel, anak, nandito ako. Hindi kita pababayaan, bulong ko sa sarili habang pinipisil ang litrato niya sa aking kamay. Ngunit sa kabila ng tapang, alam kong nagsisimula na ang isang bagong kabanata, isang yugto ng buhay na puno ng hiwaga at panganib. At sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumingit sa aming kwento. Saan kaya ako dadalhin ng landas na ito? At handa na ba akong harapin ang lahat ng susunod na pagsubok? Isang hapon, nagsuot ako ng simpleng damit na kulay asul, isang maluwag na blusang gawa sa katutubong tela, at maong na pantalon na bahagyang pasimangot. Ang mga paa ko'y nakasuot ng tsinelas na may disenyong tradisyonal, na medyo kupas na sa pangmatagalang gamit. Sa liig ko'y nakasabit ang munting krus na palaging nagbibigay sa akin ng kapanatagan, habang ang mga pulseras na gawa sa kawayan ay dumudugtong sa aking mga galaw ng may mahinang kalansing. Naglakad ako patungo sa munisipyo ng San Isidro, dala ang mga dokumento at litrato ni Arnel. Inisip ko na baka makahanap ako ng kahit anong bakas mula sa mga opisyal na talaan o mga kapitbahay na nakakita sa kanya. Sa daan, napadaan ako sa simbahan kung saan madalas kaming nagdarasal. Nakita ko ang mga parol na nakasabit, kumikislap sa sinag ng araw, at ang mga taong naglalakad na tila walang pakialam sa aking mga alalahanin. Pagdating ko sa munisipyo, sinalubong ako ni Mang Pablo, ang tanod na palaging nakangiti pero may matalim na mga mata. Maam Marikit, ano po ang maitutulong ko? Tanong niya habang inaayos ang kanyang sombrero. Ito po, gusto ko sanang maghain ng ulat tungkol sa anak ko. Nawala po siya mga 3 linggo na ang nakakaraan, sagot ko habang iniabot ang mga litrato at mga detalye. Tumingin siya ng matagal, tila pinag-iisipan, nakikita namin ang mga ganitong kaso araw-araw, maam. Pero kung may mga bagong impormasyon kayo, sabihin niyo lang. Tutulungan namin hanggat kaya namin. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga palatandaan ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, parang may mga bagay na hindi niya sinasabi. Ngunit pinili kong huwag magtanong pa. Pagkatapos ng usapan, naglakad ako palabas. Sa gilid ng munisipyo, napadaan ako sa maliit na kainan na tinatawag nilang tikainan ni Aling Belen. Nakita ko si Aling Belen, isang babae na may maamong mukha at mahaba ang buhok na nakatali sa buwan. Suot niya ang kulay dilaw na saya at puting kamiseta, habang abala sa paghahanda ng mga pagkain. Lumapit ako sa kanya, Aling Belen, kamusta po? May nakita po ba kayo o narinig tungkol kay Arnel? Ngumiti siya, naku, anak, huli ko siyang nakita dito sa plaza, pero tila may dinaramdam siya. Sabi niya, Tita Belen, gusto kong makalaya. Napangiti ako ng bahagya, mukhang gusto talaga niyang maging independent, parang mga artista sa pelikula lang. Tawa kami ng sabay, ngunit sa puso ko'y may kirot na hindi maipaliwanag. Pag-uwi ko sa bahay, napansin ko na tahimik si Tatay Lando. Nakaupo siya sa sopa, hawak ang lumang larawan namin ni Arnel nung bata pa siya, nakangiti, nakasuot ng puting polo at maong shorts. Lumapit ako, inabot ko ang kamay niya, Tatay, kailangan nating magkaisa para hanapin si Arnel. Tumingin siya sa akin, ay halong lungkot at determinasyon, Marikit, alam kong malalim ang pinagdadaanan ng anak natin. Hindi siya basta-basta mawawala ng walang dahilan. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa balkonahe, narinig ko ang mga awit ng mga kuliglig sa paligid. Ngunit sa puso ko, may naglalaro ng kakaibang takot at pag-asa. May mga bagay na kailangang matuklasan, at ako handang harapin ang dilim upang mahanap ang liwanag. Ngunit may isang tanong na bumabalot sa akin, ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Arnel? At hanggang kailan ako maghihintay ng sagot sa gitna ng kawalang katiyakan? Magsuot ako ng pulang malambot na blouse na bahagyang nakalantad ang balikat, sinamahan ng maong na palda na abot ni, at ang mga paa ko'y nakasuot ng simpleng sinelas na may bahid ng putik mula sa paglalakad sa mga makipot na daan ng San Isidro.
Sa liig ko'y nakasabit ang gintong kwintas na may maliit na kwintas, habang ang mga pulseras na gawa sa kawayan ay kumakalansing sa bawat galaw ko, nagbibigay ng kakaibang ritmo sa aking paglalakad. Naglakad ako patungo sa maliit na kapihan sa kanto ng aming barangay, kung saan madalas nagtitipon ang mga kabataan. Doon ko naisip na baka may mga bagong balita tungkol kay Arnel mula sa mga barkada niya. Sa loob, naroon si Dodong, isang binatang may maitim na balat, naka-black shirt at shorts, na may ngiting parang may sikreto. Dodong, kamusta? May napapansin ka ba kay Arnel? May mga alam ka ba? Tanong ko habang iniabot ang litrato ng anak ko. Ngumiti siya ng may bahid ng lungkot, Maam Marikit, huli ko siyang nakita sa plaza, pero parang may iniiwasan siya sa mga tao. Parang may dinadala siyang mabigat sa loob. Napailing ako, anak ko nga ba, may problema ba siya? Parang gusto niyang tumakas sa lahat. Tawa si Dodong, parang bida sa teleserye, Maam. Pero seryoso, baka may mga bagay siyang gustong harapin mag-isa. Naiyak ako ng bahagya, tinapik ang balikat niya, salamat, Dodong. Sana malaman natin ang lahat para matulungan siya. Pagkatapos ng usapan, naglakad ako papunta sa ilog na malapit sa aming bahay. Doon, habang pinagmamasdan ko ang dumadaloy na tubig, naisip ko ang mga alaala namin ni Arnel, ang kanyang tawa, ang mga kwento niya tungkol sa pangarap, at ang kanyang mga lihim na hindi niya kayang sabihin. Habang naglalakad pa uwi, napansin ko ang isang lumang motor na nakaparada sa gilid ng kalsada, at sa likod nito, may isang aninong nakatayo. Nang lumingon ako, wala na ito, tila isang panaginip lang. Pagdating sa bahay, nakita ko si Tatay Lando na nakaupo sa sala, ay hawak na lumang larawan ni Arnel. Lando, kailangan nating magkaisa. Hindi ko na kaya ang kawalang katiyakan, sabi ko habang pinipisil ang kamay niya. Tumingin siya sa akin, may halong lungkot at tapang, Marikit, handa akong gawin ang lahat para sa anak natin. Kailangan lang nating maging matatag. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa balkonahe, narinig ko ang mga kuliglig na sumasabay sa hangin. Ngunit sa puso ko, may naglalaro ng takot at pag-asa. May mga lihim na kailangang matuklasan, at ako handang harapin ang dilim para sa anak ko. Ngunit sa likod ng lahat, may isang tanong na bumabalot sa akin, ano ba talaga ang tinatago ni Arnel? At hanggang kailan ako maghihintay ng sagot sa gitna ng kawalang katiyakan? Nagsuot ako ng puting blusang may bahid ng borda sa manggas, at isang maong na pantalon na bahagyang magasgas sa tuhod, kasabay ng tsinelas na may simpleng disenyo ng mga bulaklak. Sa liig ko ay nakasabit ang maliit na krus na ginto, habang ang mga pulseras kong gawa sa kawayan ay dumudugtong sa bawat galaw ko ng may mahinang kalansing. Naglakad ako patungo sa bahay ni Aling Sabel, isang matandang babae sa kabilang barangay na kilala bilang matibay na kaibigan namin noon ni Arnel. Sa kanyang maliit na kubo na gawa sa kahoy at yero ang bubong, nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, may hawak na tasa ng tsaa. Suot niya ang kulay lila na saya at puting blusa, habang ang kanyang mga kamay ay maamong naglalagay ng damo sa apoy. Aling Sabel, kumusta po? May balita po ba kayo tungkol kay Arnel? Nawala po siya ilang linggo na ang nakakaraan, tanong ko nang may pag-aalala. Tumingin siya sa akin ng mailungkot, anak, huli ko siyang nakita dito sa plaza ng bayan. Parang may mabigat na iniisip, hindi siya tulad ng dati. Sinabi niya, Aling Sabel, kailangan ko munang hanapin ang sarili ko bago bumalik. Napangiti ako ng bahagya, anak ko talaga, parang bida sa pelikula, may sariling kwento. Ngumiti siya, nga, pero sana mahanap mo siya ng ligtas. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balikat. Napatingin ako sa paligid, tila may nagmamasid sa amin mula sa dilim ng mga puno. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Tatay Lando na nakaupo sa sala, nakatingin sa lumang larawan ni Arnel. Lando, kailangan nating magkaisa para hanapin siya, sabi ko habang inaabot ang kamay niya. Tumingin siya sa akin, ay halong pangamba at determinasyon, Marikit, hindi siya basta-basta mawawala. May dahilan siya. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa balkonahe, narinig ko ang mga huni ng mga kuliglig. Ngunit sa puso ko, may naglalaro ng pag-asa at takot. May mga lihim na kailangang ilabas, at ako handang harapin ang lahat para sa anak ko. Ngunit sa likod ng lahat, may isang tanong na bumabalot sa akin, ano ba talaga ang tinatago ni Arnel? At hanggang kailan ako maghihintay ng sagot sa gitna ng kawalang katiyakan? Pasensya, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.
Pasensya, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.